Kanina pa nakasunod sa akin si Maxan, dahil kanina pa ako nito kinukulit na sasabay daw ito sa akin, para makita kung saan ako nakatira. Alam ko naman na gusto lang nitong makita na magkasama kami ni Greg sa iisang bahay, dahil kanina pa ito kinikilig. Napabuntong hininga ako. Wala ka ba talagang sundo, Max? Tanong ko dito habang nakatalikod. Bigla akong tumigil sa paglalakad, kaya naman nontog pa sa likod ko si Maxan. Humarap ako dito. Sorry best friend, nakapis sign na paumanhin ito. Huminga ako ng malalim, bago ito muling tinalikuran para maglakad papunta sa kotse ni Greg. Paano pala kayo nagkakilala ni Sir De Leon best friend? Gaano na kayo katagal kasal? Yuzisa na naman ni Maxan pero hindi ko ito pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Ngayon ko lang nalaman na mahirap palang magkaroon ng best friend na chismosa. Nang makarating ako sa kinaroroonan ng kotse ni Greg, ay bahagya pa akong nagulat noong lumabas sa gilid nun si Yemen. Nakangiti na agad ito sa akin. What are you doing here? Nakakunot ang noo na tanong ko dito. Sasama ako sa inyo ni Uncle. Sabay ako sa inyo, sagot naman nito na umakbay pa sa akin. Nawala rin agad ang pagkakaakbay nito sa akin, dahil pumagitna sa amin si Maxan. Napansin ko pa ang pagkunot ng noo ni Yemen, dahil sa ginawa ng best friend kong chismosa. Don't get close to her. She's already taken man, may pagmamalaki sa boses na wika pa ni Maxan kay Yemen, na lalong nagpakunot noo sa huli. Lihim ko namang siniko si Maxine, para sabihin dito na umayos ito at bawiin ang sinabi nito. Lihim naman akong nagpasalamat noong makuha nito ang gusto kong iparating dito. Tumikim ito at agad nang umiti kay Yemen. I mean, I'm taken, wika nito dahilan para makahinga ako ng maluwag. Sabay kaming napatingin ni Maxan kay Yemen, noong bigla na lang itong tumawa. Sabay rin kami nitong napakunot noo, at nagkatinginan pa sa isa't isa. I don't care Miss Blazo if you are taken or not. I'm not interested to you. You are not my type, wika ni Yemen na nagpausok sa ilong ng chismoso kong best friend. Agad na binigyan ng nakamamatay na tingin ni Maxan si Yemen. What did you say? May diin sa bawat kataga na tanong pa ni Maxan kay Yemen. Lihim na akong umurong palayo sa mga ito, dahil parang walang balak na magpapigil ang best friend ko, kahit subukan ko pa iyon. Ayoko rin naman itong pigilan, dahil masakit naman yung binitawang salita ni Yemen dito. Bahala kayo dyan. Can't you understand English? Nakakunot ang noo na tanong pa ni Yemen kay Maxan, na para bang wala itong ideya sa mga sinasabi nito. Hayes, lalo namang sumama ang aura ni Maxan. Ang sabi ko, uulitin mo pa talaga, kainis ka. Galit na reaksyon ni Maxan, bago sinugod si Yemen para sabunutan. What the? Gulat na reaksyon naman ni Yemen na natamba pa, dahil hindi nito inasahan ang ginawa ni Maxan. Noong mapansin nito na muli itong susugurin ni Maxan, ay mabilis itong tumayo at tumakbo. Stop it woman. I'm not playing with you. Sigaw pa ni Yemen habang tumatakbo. I'm not playing with you. Sigaw naman dito ni Maxan habang hinahabol ito. Napabuntong hininga na lang ako, at hindi na pinansin pa ang mga ito. Naglagay na lang ako ng earphone, para hindi ko marinig ang ingay sa paligid. Kumuha rin ako ng bubble gum sa aking bag at isinubo iyon. Sa palagay ko naman ay titigil din sina Maxan at Yemen mamaya, kapag napagod na ang mga ito. Ipipikit ko na lang sana ang mga mata ko, noong maramdaman ko na merong humawak sa pisngi ko, at pilit akong pinapanganga. Napamulaga ako at natataranta na umayos ako ng upo. Napakunot noo ako noong makita ko si Greg, na siyang nasa tabi ko at pilit na inaalis ang bubble gum sa aking bibig. Inalis ko na rin ang earphone, para marinig ko ang mga sinasabi ni Greg. I told you to stop eating too much sweets Mira. Masungit na suway sa akin ni Greg, kaya wala akong nagawa kung hindi iluwa ang bubble gum, na nasa bibig ko sa tissue na nasa palad nito. Napanguso ako dito pagkatapos at umayos ng upo. Nakita ko pa na lumabas ng kotse nito si Greg, para itapon ang bubble gum na kinuha nito sa akin. Nang makabalik sa loob ng sasakyan si Greg, ay mabilis ding pumasok sa backseat ng kotse sina Maxan at Yemen. Sabay pa kaming napalingon dito ni Greg, na napakunot noo pa dahil hanggang ngayon, ay matatalim pa rin ang tingin ni Maxan at Yemen sa isa't isa. Huwag ka dito butiki.
Masungit na angle ni Maxon kay Yemen. Sinama naman ito ng tingin ni Yemen. Ikaw ang buwan dito. Hindi ka naman namin kamag-anak. Wala kaming kamag-anak na tuko, wika naman ni Yemen na ikinamaang ko, dahil nagmukha itong bata na nakikipag-away. Napabuntong hininga ako. Napaasak naman ng mahina si Greg. Best friend ako ni Mira, sagot naman ni Maxon habang nakanguso. Best friend ka lang naman pala ng pinsan ng asawa ng uncle ko wika naman ni Yemen na nagpakunot ng noo kay Maxon. Mukhang hindi nito naintindihan ang sinabi ni Yemen. Lihim naman akong napakagatlabi. Pamangkin ka ni Sir. Bakit mukha kang butiki? Inosente pang tanong ni Maxon. Pinanlisikan naman ito ng mata ni Yemen, na ikinatawa ng mahina ng best friend ko, pinsan. Sinong pinsan ang tinutukoy? Wala ba kayong sasakyan na dalawa? Mabilis na putol ko sa iba pang tanong ni Maxon. Lihim ko rin itong pinandilatan ng mata. Wala, sabay na sagot ni na Maxon at Yemen, dahilan para sumama na naman ang tingin ng mga ito sa isa't isa. Malala. Stop chatting. Let's go home. Someone is waiting for us, singit ni Greg na ikinatingin ko dito. Ngayon ay sinisimula na nitong buhayin ang makina ng sasakyan. Ha? Sino? Si Hanky. Mom, Grandma, sabay na sagot ni na Yemen at Greg. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso dahil sa kaba. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Greg? Ano ang, hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin, dahil hinawakan ni Greg ang kamay ko. Calm down, wife. Don't be nervous. Pagpapakalma ni Greg sa akin. Narinig ko pa ang malakas na pagsinghap ni Yemen sa backseat. What? Wife? Why are you calling her wife, uncle? Hindi makapaniwala na tanong ni Yemen. Halata sa reaksyon niyo na sobra itong nagulat sa nalaman. Malamang asawa, hindi naman wife na basahan ang tinutukoy Pamimilosopo naman ni Maxon kay Yemen, pero wala akong narinig na reaksyon mula sa huli. I still can't believe this, Greg Mira for the win. Kinikilig ako, dagdag pa ni Maxon na halata naman na kinikilig ito, dahil naririnig ko ang pagpipigil nito sa huwag humiyaw. I think you are kidding, uncle. Hanky is just my friend man, Mira is my wife. Pagtatama ni Greg sa pamangkin nito. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mapatingin dito, at mapangiti dahil sa kilig. I'm his wife. I feel proud for that. O broken, narinig ko pang pang-aasar ng best friend ko, sa pamangkin ni Greg. Lihim akong tumingin sa backseat, kung saan naroon ang mga ito. Napakunot noo ako noong mahuli ko na nakatingin sa akin si Yemen, at malungkot ang mga mata nito. Naguluhan ako bigla, kaya agad kong iniiwas ang tingin ko dito. Marahil ay nagkamali lang ako nang nakita. But she is too young for you, uncle, that is impossible. All things are possible. Let's go home, putol ni Greg sa sinasabi ng pamangkin nito. Hindi ko alam kung bakit parang may bigla ang tensyon na bumalot sa loob ng sasakyan. Lahat ay nawalan ng imik. Nagsimula namang lumunin ng kaba ang dibdib ko, sa kaalaman na makikita ko na ang mommy ni Greg. Napakagatlabi ako dahil doon. Nang makarating kami sa bahay ni Greg, ay halos hindi ko may hakbang ang mga paa ko, dahil sa sobrang kaba. Hindi na namin kasama ngayon sina Maxon at Yemen, dahil ayaw na daw ng mga ito makigulo sa amin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parang bigla na lang nawala ng gana ang pamangkin ni Greg. Come in, narinig kong wika ni Greg, na inakbayan pa ako para alalayan sa pagpasok sa bahay, pero nanatili ako sa aking kinatatayuan. Kinakabahan ako, hindi ako makalakad, pag-amin ko dito habang nakanguso, at halos maiyak na dahil sa kaba. Narinig ko ang mahinang pag-osek ni Greg. Nagulat pa ako noong bigla na lang ako nitong binuhat papasok sa loob ng bahay. Agad akong napakapit sa leeg nito. Mabilis akong bumitaw kay Greg, noong makarating kami sa sala, dahil nakita ko na nakaupo sa naroong sofa sina Hanky, na ngayon ay masama ang tingin sa akin, at ang sa palagay kong mommy ni Greg. Nadagdagan pang lalo ang aking kaba, noong mapansin ko na pinasadahan ako ng tingin ng mommy ni Greg. Welcome home, mom. Basag ni Greg sa katahimikan, na lihim kong ipinagpasalamat. Naramdaman ko pa ang pag-akbay nito sa akin. By the way, mom, this is my. You must be my son's wife. Putol ng mommy ni Greg sa pagpapakilala sa akin ni Greg.
Hindi nawawala ang atensyon nito sa akin. Opo ma'am. Call me madam. I'm Madam Lizeldia de Leon. Wika ni madam na halos maluha ako, dahil sa kahihiyan at ramdam na ramdam ko, na ayaw nito sa akin. Lalo pa akong nanliit sa sarili ko, nang mapansin ko ang pidgel mangiti ni Hanky. Mom, she is your daughter-in-law, may din sa boses na wika naman ni Greg sa mommy nito. Napakagatlabi na naman ako, dahil sa pagpipigil ng luha. I don't care, matigas na wika ni madam sa anak nito. Muli ako nitong pinagmasdan, and I don't like her for you. Alam mo naman na si Hanky ang gusto ko para sa iyo diba? Prangka na wika ni madam, na tumaas pa ang isang kilay na saglit pang tumingin sa anak nito, bago muling bumaling sa akin. Nakita ko ang pagngiti ni Hanky. Nagsimula namang manginig ang mga kamay ko. Naramdaman ko rin ang unti-unting pagtulo ng luha ko. I can't take this. Pathetic, narinig kong wika ni Hanky. Naramdaman ko naman ang unti-unting pagyakap ni Greg sa akin, at ang paghagod nito sa aking likod. Alam mo rin naman na hindi ko siya gusto ma'am. I'm sorry, wika naman ni Greg, bago ako nito nalalayan paalis sa harap ni na Hanky at mommy nito. Narinig ko pa ang inis na reaksyon ni Hanky. Pagkatapos akong ihatid ni Greg sa kwarto nito, ay iniwan rin ako nito para asikasuhin ang mommy nito. Nagpakawala muna ako ng isang malalim na hininga, bago nagayos ng aking sarili. Hindi mo kailangang matakot Mira, huwag mong hayaang matuwa si Hanky, dahil sa pagiging duwag mo at iyakin. Pagpapalakas ko sa aking loob. Huminga muna ako ng malalim, bago lumabas ng kwarto. Nang makalabas ako ng kwarto, ay agad na hinanap ng mga mata ko sina Madam at Greg sa sala, pero wala ang mga ito roon. Dumiretso ako sa kusina para doon naman hanapin ang mga ito. Napangiti ako noong makita ko ang mga ito roon, pero mukhang may mahalagang pinag-uusapan ang mga ito, dahil masyadong seryoso ang mukha ng mga ito. What? Pinakasalan mo ang babaeng iyon just because of her brother? Are you insane son? Gulat na reaksyon ni Madam na siya ring nagpagulat sa akin. Natigilan ako bigla sa aking narinig. Because of my brother. At paanong pumayag ang babaeng iyon ha? Is she into you? Or she's the one who insisted the marriage? Tanong pa ni Madam, na parang kutsilyo na tumarak sa aking dibdib. I feel pain because of her words. Napansin ko ang pagbuntong hininga ni Greg. Mira, have no idea about marriage in the first place mom. She's not aware that the paper she signed is our marriage contract because of her brother, paliwanag ni Greg sa mommy nito. Hindi ko alam kung bakit parang lalo akong nasaktan sa mga sinabi nito. Siguro dahil iniisip ko na pinakasalan lang ako nito dahil sa kapatid ko. Naalala ko pa ang papeles na pilit na pinapapirmahan sa akin noon ng kapatid ko. Marahil iyon ang marriage contract namin ni Greg. Napabuntong hininga ako. Nagmura ito. Narinig ko namang wika ni Madam. Muli ay sobrang nasaktan na naman ako sa binitawan nitong salita. I really can't believe this. Pinakasalan mo ba ang babaeng iyon, because you love her? Tell me son, are you into her? Tanong na naman ni Madam, habang nakakunot ang noo. Nakita ko pa ang paghilamos ni Greg sa mukha nito, gamit ang dalawa nitong palad. Umaasa ako sa magiging sagot nito. Nang magangat ng tingin si Greg sa mommy nito, ay bumantong hininga muna ito. Napabuntong hininga din ako, dahil sa mabilis na tibok ng puso ko. No, I'm not mom, sagot ni Greg na nagpalaglag sa aking mga balikat. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas, dahil sa panlulumo na bigla ko na lang naramdaman. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko. I just want to fulfill her brother's last wish. I want to look after her, ensure her good health, and take good care of her in any aspects in accordance to all her brother's wish. But mom, hindi ko na kaya pang marinig ang iba pang sasabihin ni Greg, kaya mabilis akong naglakad palayo sa may kusina. Humahagulgol na rin ako dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Hindi niya ako gusto. Pinakasalan niya ako dahil sa kapatid ko. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Gusto kong magwala, para mawala ang sakit na nararamdaman ko. Ayoko manaminin pero nasasaktan ako, dahil mahal ko na si Greg, at hindi ko matanggap na wala itong nararamdaman sa akin. I hate this feeling. In accordance to all her brother's wish.
Paulit-ulit ang ginawa kong pag-iling, para kalimutan ang mga linya ni Greg, na nagdudulot ng sakit sa akin. Sinimulan ko ring pahidan ang mga luha sa aking pisngi, habang naglalakad papunta sa may hagdan, para bumalik sa aking kwarto. "What's with your haggard face?" Tanong ni Hanky na hamarang pa sa aking daraanan. Walang emosyon ang mukha na tiningnan ko ito. Nakaramdam na naman ako ng inis noong tumawa ito ng mahina, at nag-cross arms sa aking harapan. "You look broken. I pity you, girl. Wala ka naman kasi talagang panama sa akin, lalo na ngayon na nandito si tita o correction, my soon-to-be mother-in-law." Wika pa nito na ipinagdiinan pa talaga ang salitang mother-in-law, habang hinuwak-hawakan ang aking buhok. Dahilan para lalo akong minus dito. Tinabig ko ang kamay nito. "In your dreams, Greg is married with me. He is my husband." "Oh really? Husband? Hindi mo ba alam na hindi niya pinaregistered ang kasal niyo? He's pretending to be your husband, just because of your brother's wish. You signed the marriage contract but not him," wika pa ni Hanky na nagpamaang sa akin. Naramdaman ko na naman ang paglambot ng aking tuhod. Sunod-sunod na naman ang pagtulo ng aking luha. "Oh my gosh. Sorry for making you cry, Mira girl kasi na. Get out," putol ko sa iba pa nitong sasabihin. Gusto ko itong umalis sa daraanan ko, bago pa ako tuluyang mawalan ng lakas. Hindi ko kaya ang mga nalalaman ko ngayon. "I'm not yet done, Mira girl. Madami pa akong gustong sabihin sa'yo, para mawala ang mga ilusyon mo." I said get out. Hysterical na wika ko dito. Hindi ko na nagawa pang pigilan ang paghagulgol ko. Nagawa ko na rin itulak si Hanky, dahil sa sobrang galit na lumukob sa akin. Napagtanto ko na lang sa huli na nakasalampak na sa sahig si Hanky. "Mira, what's going on?" Pakiramdam ko ay bigla akong natauhan, noong marinig ko ang boses ni na Greg at Madam. Napalingon ako sa direksyon ni na Greg at Madam, na ngayon ay nakatingin sa akin. Agad na tumama ang masamang tingin sa akin ni Greg, bago ito lumapit kay Hanky, para alalayan ito sa pagtayo. Lalong sumama ang loob ko dahil sa ginawa nito. "Ouch Greg, help me please," malandi na wika pa ni Hanky, na kumapit pa sa leeg ni Greg. Inis na pinunasan ko ang aking mga luha, at iniiwas na lang ang tingin sa mga ito. "I feel sorry for what I've done to Hanky, but I can't say sorry to her. Mira," narinig kong tawag sa akin ni Greg, pero hindi ko ito pinansin. Nagpanggap na lang ako na parang walang naririnig. "What happened? Bakit bigla mo na lang itinulak si Hanky?" "I saw that Mira. What's with you?" tanong ni Greg na ikinatingin ko dito. Napatitig ako sa mukha ni Greg, na ngayon ay nababalot ng kaguluhan. Dahil sa nakita nitong ginawa ko. Gusto kong hawakan ang mukha nito, maglambing dito katulad ng ginagawa ko noon, kapag gusto ko itong pakalmayan o kaya kapag may gusto ako mula rito. Mapait na napangiti ako, habang iniisip na ang lalaking nasa harap ko na akala ko ay asawa ko at akin ay hindi pala. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Greg. Agad ko namang iniiwas ang tingin ko dito, dahil pakiramdam ko ay muli na naman akong maiyak. "Wala kang pakialam," sagot ko lang sa tanong nito. Narinig ko ang pag-osek nito at ni Madam. "Your wife is so childish son." Narinig ko pang wika ni Madam, na lalong nagpayo ko sa akin. Alam ko naman na ayaw nito sa akin, dahil si Hanky ang gusto nito para sa anak nito. "Stop acting like a kid Mira. I'm your husband so I have care for you," wika ni Greg na muli kong ikinatingin dito. Nakakunot pa rin ang noo nito. "Because of my brother," ngumiti ako dito. Hindi ko na rin napigilan ang pagkawala ng isang butil ng luha sa aking mata. "Stop pretending Mr. De Leon," wika ko dito, bago ko ito tinalikuran, at mabilis na tumakbo sa papunta sa aking kwarto. "What happening to you Mira?" Inis at frustrated na sigaw pa sa akin ni Greg, pero hindi ko na ito pinansin. Nang makarating ako sa aking kwarto, ay hindi ko napigilan pa ang umiyak. Agad ko ring tinawagan si Maxan, para itanong dito kung pwedeng doon muna ako sa mga ito. Pumayag naman agad ito, pero hindi mawawala dito ang pagiging mausisa. "What happened? Bakit ka umiiyak best friend? Nag-away ba kayo ni Sir? Ano namang pinag-awayan niyo ng asawa mo?"
Sunod-sunod na tanong ni Maxon sa kabilang linya, dahilan para mapabuntong hininga ako. Tumigil na rin ang mga luha ko, dahil sa pagiging tsismosa ni Maxon. She distract me very well. Thanks to her for being talkative. Diyan na lang ako magkukwento Max, wika ko naman dito bago ko ito pinatayan ng tawag. Napabuntong hininga ako pagkatapos. Pinakiramdaman ko ang aking mga mata, na sa tingin ko ay namamaga na ngayon. Where do you think are you going? Tanong ng isang boses mula sa aking likuran, na bahagya ko pang ikinagulat. Hindi ko na lang pinansin si Greg, na siyang nagtanong sa akin. What's your problem Mira? Why are you acting so weird? Tanong na naman ni Greg na halata sa boses na naiinis na ito sa akin. Treat your guest well? Nasabi ko na lang dito, dahil sa kawalan ng masabi. Ayoko pa kasing makausap ito ngayon. Kinuha ko na ang aking backpack sa ibabaw ng kama, kung saan ko inilagay ang aking gamit. Isusukbit ko na lang sana iyon sa aking balikat, noong pigilan ako ni Greg. Is this because of my mom? Tanong pa nito pero hindi ko ito sinagot. Napabuntong hininga na ito. Stop acting like this Mira. You driving me crazy. If this is because of my mom, don't worry because I already talked her about us, and I asked her to give you a chance to prove yourself that you are a good wife. I have nothing to prove, because I'm not your wife. Putol ko sa iba pa nitong sinasabi na ibinulong na lang ang mga huling salita. Napakunot noo naman si Greg. What's really happening? Naguguluhang tanong nito, habang nakatitig sa mga mata ko. Akmang hahawakan pa nito ang pisngi ko, noong mabilis ko itong napigilan. Wala, gusto ko lang talaga makitulog muna kina Max, sagot ko dito, habang nakangiti. Ayoko na kasing magtanong pa ito, at tumagal ang aming pag-uusap. Lalo ako nitong tinitigan. Lihim akong dumadalanggan na huwag na itong magtanong pa. Bam-antong hininga si Greg. Okay, gusto mo bang ihatid kita? Tanong nito na sumusuko na. Halata sa boses nito ang lungkot, pero pilit ko na lang iyong binaliwala. Hindi na. Sasanduan daw ako ni Maxine. Okay, tumatango na wika naman nito. Napangiti naman ako ng bahagya. Kinuha ko na ang aking backpack, at nagsimula na akong maglakad palabas ng aking kwarto. Sumunod naman sa akin si Greg. Inihatid ako ni Greg hanggang sa may gate. Tahimik lang kaming pareho, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng tensyon. Nabawasan lang iyon noong mapansin ko ang isang kotse na nakaparada sa harap ng gate. Sa tingin ko ay si Max na iyon. Humarap ako kay Greg para magpaalam dito. Nahuli ko pa itong masusing pinagmamasdan ng kotse, na nasa harapan namin, habang nakapamulsa sa suot nitong slacks. Alis na ako, alam ko dito na ikinatingin ito sa akin. Walang express iyon ang mukha, na tumitig ito sa akin bago tumango. Agad naman akong tumalikod dito, para lumapit na sa naroong kotse. Nang makalapit ako sa kotse, ay agad naman iyong nagbukas. Nawala ang ngiti ko na dapat isasalubong ko kay Max, noong ang makita ko sa loob ng kotse ay isang lalaki. Seryoso ang mukha nito, habang nakatingin sa akin. You are Calvin Klein Blazo, Maxon Blazo Big Brother. My spoiled sister asked me to pick you up so here I am. Please come in miss. Wika nito na halata sa boses na masama ang loob nito, dahil sa pinagawa dito ng kapatid nito. Kahit nagdadalawang isip ay sumakay na rin ako sa kotse nito. Okay, habang isinasara ko ang pinto ng kotse, ay hindi ko naiwasang tingnan si Greg na ngayon ay nakakunot ang noo, habang nakatingin sa gawin ni Calvin. Nang mapatingin ito sa akin, ay napansin ko ang lungkot sa mga mata nito. Bumilis ang tibok ng puso ko, noong malungkot itong ngumiti sa akin, bago laglag ang mga balikat na tumalikod sa akin.